Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kumusta? Kini nga huni, mo itimailhan nga atong programa ang kahibulungan nga plano sa Dios. Musulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, sulod sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa gi-sponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. Gisuportahan usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region. Grace Christian Church, Alcantara Comunal Tibungco, Davao City. Grace Christian Church, Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte. Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island Garden City of Samal. Grace Christian Church, Ula Los Amigos, Davao City. Usab, aduna kitay mga kasimbahanan sa uban nga mga dapit. Grace Christian Church, Bohol Incorporated, number 12, Old Airport Road, Purok 4, Buoy District, Tagbilaran City. Ubos usab kini sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. Ug usab aduna kitay kasimbahanan sa Cotabato area, sa Baliki, Grace Christian Church, Purok 1, Dualing, Alyusan, North Cotabato. Ubos kini siya sa pagdumala ni Pastor Dominador Capa Blanca. Ug usab diha usab sa Alyusan, ubos sa pagdumala ni Pastor Jose Milsar Toto Istember. Purok Waling-Waling, Purok 2, Minsayap, North Cotabato. Ug usab sa Labason, aduna kitay simbahanan usab sa Labason. Ang nagdumala usab dinha mao si Brother Dudo Valdinas. Mao kana ang atong mga kasimbahanan nga gina-recognize karon og usab kining atong programa ginabi-abi sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM Radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, uban sa iyang maabi-abihon nga mga personnel, DJ Will, DJ Ga ug DJ Gab. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, Pastor Roel Gallo. Makig-uban kaninyo sulod lamang sa usa ka oras ug tunga. Bueno Pastor Roel, adto ta sa pagtimbaya sa tanan nga mga nagapaminaw kanato. Kay daghang salamat Pastor Fed. Akong unahon og timbaya atong kaubanan diri sa sulod sa Lawak. Atong disc jockey diri no, si DJ Well. Mayong hapon DJ Well. Og si Brad Nanti Lubiano. Mayong hapon Brad. Og si Brad Gister wala na mo kauban karon. No? Tungod kay second dose niya. Brad Gister, mayong hapon din na. I hope nga wakagi kalintura diha ano. Kay kalinturahon jud kay ning kwan second dose no. So kuan na ka Brad Gister, kuan na ka kanang sa gitawagan ni pastor kanang immortal na ka. Bitaw no. So fully vaccinated fully na. Vaccinated na no. Uban sa iyang misis no si Serona. Unahon ako pagtibaya Pastor Ped atong station manager no si Pastor Mike Nyes. Pastor Mike, mayong hapon. Salamat sa pribileyo nga nakabahin kami nining imong programa imong radio station and People's Radio and Broadcasting Services 97.7 FM. Bringing Christian faith to life. No? Amen. Mayong hapon Pastor Mike og ang loyal nga mga listeners diri sa diri sa station Pastor Fed no. Okay, People's Pastor Radio and Broadcasting Services no. Mga kaigsunan nga mga loyal nga listeners ni nining atong radio station og nining atong programa. Mayong kapunon ninyo mga igsoon. Asa mamong dapita karon, naaba mo sa Davao del Norte, Davao de Oro, o partly pod sa Davao City. No, kay moabot man day niya itong programa, pagsibya ning People's Radio Pastor sa kwan. Kasulod gapon. Dito sa Bukidnon. Abot ni siya no. Abot no. Abot ni siya Pastor Roel. So maayong pagpaminaw ninyo mga igsoon. Og ako pong gitibaya day Pastor Fed ang ato ang mga kaigsuonan diya sa Igacos Island Garden City. Island Garden City of Samal diya sa Libwak Tugwak Babak Island Garden City of Samal mga igsoon. Mga Vicoy family, Lutang family og Umaga family no mga kaigsuonan
adlong Domingo ugma no, kita-kita ta diya. Yes, No? imo nang schedule og mga Pastor Well. Primero na kong tabok no, ugma Oo. sulod sa isa ka tuig og unom ka bulan. Yes. oo. Dugayan na to kabalik dito sa Pastor Fred no. Pero salamat sa Ginoo. Kaya bisan wala mo yung mga pastor diya, wala yung pastor diya, wala si Pastor Fedi, wala ko diha nag-anha. Pero gapadayon yapon mo sa pag-asdang sa espirituhanon nga pagtubo. No? Salamat kay mga kaigsunan. Og ato ang listeners po diha sa Grace Christian Church no? O Panabo. Diha particular sa lugar sa gitawag og Chagdim Subdivision Phase 2. Okay, Pastor Fred. So far, maulan to. No? Okay, Ay, sorry, Pastor Fred. Happy birthday sa akong pinalanggang asawa day, no? Amen. Oh. Si Happy- Sister Beth. Yes, happy Galio, birthday God, Sister No? Beth, no? Happy birthday, Han. No? Wow. We are God bless wishing you more. nga tagaan pa ka og taas pa nga kinabuhi nga magamit para sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Aha. Unsa kinakanta, Pastor, nga the longer I serve Him, The sweeter he grows. the sweeter He grows. No? Tinood Nindot ka na, kayo, no? no? The more nga nagapangalagat kita kang Kristo Jesus, magkatamis gid siya sa atong pagpangalagat, Yes, Pastor oo. Well, no? O taas-taas na gyud kay dugay-dugay na yung pag-uban nato ni Sister Bibit, Pastor Well, no? Taas-taas na gyud. Dalagag ulit tao pa mo ana, no? Oo. Mm. Kaya kung Nagumanay na napriso ta. pa lagi ni Pastor Fred, na pardon ako ron. Lingkawas na. happy birthday, Han, no? Amen. Og si Kwan, bayaw ni Brad Nanti, birthday pud karon, kauban niya, no? Sa September 11, birthday ni Marcos pud, no? Oh, O katong paghitabo sa World Trade Center. yes, dakong Oo. panghitabo Tried sa yan, Amerikang no? adlaw. So si Brad Ferdinand Fabianes, birthday po niya karon. Yes, happy birthday, no? Ferdinand, no? Pastor Fred, ako hatag sa imo. Kay alang sab sa mga kaigsunan nato sa Ulas Grace Christian Church, Yes. Ula Los Amigos, no? Maayong hapon kaninyong tanan, timbaya mo na mong tanan dire ni Pastor Well, Brother Nanti, ug bisan man kay DJ Well. O usab mga kaigsunan nato sa Grace Christian Church Tibungko. Takip na usab ang mga kasimbahanan nato sa Bangdapit, sa Cotabato area, Grace Christian Church, ubos sa pagdumala ni Pastor Nador, Capablanca, sa Baliki, Grace Christian Church, o usab kang Tuto Istimber, no? Yes. Nga din, padayon yun kita sa pagpangalagad sa atong buhi nga Diyos. At usab kita sa layo-layo nga dapit kay Pastor Bob Rio, Grace Christian Church Bohol, no? Yes. Mayong Mayong hapon, hapon. Pastor Bob. May hapon kanimo Pastor Bob. Mao ka na atong senior pastor, no? Yes. And then, now kita din sa Orokita kay Brother James Dano. Dano de apelido na Pastor Well, no? So, mayong hapon po din ha, Brother James, no? O bisan man sa atong Higalas, Cagayan, si Pastor Henry, no? Well, mayong hapon sa tanan nga nagasunod nining atong programa. Magpanghinaot kaming tanan nga ana kamo sa maayong kahimtang o ilabi na gyud sa atong espirituhanong bahin nga kanunay kita nga naka-in-tune, no? Ana kita sa plano ug sa kabubuton sa Dios nga nagasunod sa iyahang kabubuton sa atong kinabuhi. Well, dagan kita sa gawas, Pastor Well, akong hatag sa imuha ang pagtimbaya. Yes, salamat Pastor Fred. Ato na po ta sa atong live streaming na mga listeners, no? Akong gitimbaya, akong mga loyal nga mga listeners po diya sa Honolulu, Hawaii, no? Naga-tanaw gid sila Pastor Fred, nagapaminaw gid sila sa atong programa. Amen. Salamat. Ang Salamat. kaibulungan nga plano sa Dios, no? Salamat. Sila Villanueva family, Ongki family o Villarojo family, no? So mga kuan gyud na sila pastor. Ilang ginikanan na igsuon sa akong lula, no? So mao na sila ang mga sagada ni adtong panahon nga nananom og mga pineapple and oranges sa Hawaii, no? So
panahon ni Marcos na panahon na sila nakadto diha. Amen, no? So, salamat sa Ginoo. Panalangin. Naga-monitor gyud sila sa ato pod nga programa. Ingon usab diha sa Las Vegas si Pastor Jaime Gallo, Roger Gallo, and Abelardo Gallo Jr., no? Mayong buntag kaninyong tanan din ha sa Yes. Las Vegas, Nevada. Naga-tanaw po sila sa atong programa, Pastor Fred. Diha pod sa LA, no? Si Rolando Gallo, no? Nagapaminaw po sila sa atong programa. Okay, Pastor, akong ihatag sa imong uban, no? Okay, alang pa sa uban na mga kaigsunan, kahigalaan nga nagasunod sa itong programa. Akong i-appeal din ha si Pastor Nonoy Arsinas sa Virginia. O bisa man si Dadang, kuha na siya, no? Hoffinger. O usab kay Merlin Tagusi Dalar, no? Daghan tag mga higala sa Amerika, Pastor Welba, no? Oo, nagapaminaw gid sila. O nagapaminaw po ni sila kanato. Then ilakip na to ang sa Canada si Sir Anyover and family. O bisa man kay Sister Eden, no? Oo, sa Canada. And then now kita diri sa Thailand. Tayo pa, Pastor. Nasa Amerika pa man tanong. Oo. Si Pastor Nonoy Arsinas. Yes, Oo, kay Pastor nagapaminaw Nonoy po siya. Arsinas, no? Oo. Maayong buntag, maayong kadlawon. Ayun, pagpaminaw, Pastor Noy. So diri sa Thailand kita kay Grace Tagaylo. Oo. Kauban sa iyahang pamilya diha. O gusab kang Bon Castañeda. And then sa Japan, kining sa Japan, Pastor Well, kay dili lang kay kining nga programa ang ilang ginasunod sa paminaw, kung dili apil lang ato ang mga Bible studies, no? Salamat Grabe. kayo sa kinabuhi ni Brad Ian, Pastor Fred, nga positibo yun. kuwan yun. Onward Christian Soldier, bisag asang dapita. Yes, salamat sa kinabuhi ni Brother Ian, no? Nag-start na ba dahil siya og Bible study, no? Yes, salamat Then, kayo sa pag-attend sa maong Google Meet meeting. Oo. Atong milabay nga huibis ka na, Brother Ian, ato Sa ang Martes. kada Martes sa alas 8 nga to sa alas 10 sa gabi. Apil kita niya na, ma-encourage kita ug mahibalo kita sa mga buluhaton sa Mindanao Grace Doctrinal Mission. Kay usab kay Jerwel Andoy diya sa Japan, kay Rosel Naghara, ug bisan man kay Era, no? Yes. Upat ka na sila dihang nasa Japan. And then there is sa Singapore, aduna usab kita nagapaminaw usa si Chelo Tambi. Og sa Hong Kong, Pastor Rowel. Yes, naatay listeners po diya, no? Si Igsong Shirley Sumili. Sister She, mayong pagpaminaw o amping po sa imong pagtrabaho din na. Yes, mayong hapon kaninyong tanan diha, no? Well, adto na kita sa pagtuon sa pulong sa Dios, pero sa dili pa kita magasugod, aduna kami espesyal nga awit alang kaninyo. Yes. Dungog ug himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Dios kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan, o Dios awiton ko ang gugma mo. Dumugog himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Dios kanimo lamang. Ikaw ang puno sa gugma nga walay katapusan, o Dios awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Agos kang ay manong
Amen. Pagka nindutang maong awit Pastor Fed, no? Brag Dungog, ang iyang ug kinabuhi totally surrender na gyud sa Ginoo ba? Yes. No? Salamat sa Ginoo. O ang pagpasidungog gihatag gid niya sa Dios. Yes. Ang Dios man lang gud ang dapat gud makadawat sa Dungog og himaya. himaya. Punay giingon ni Apostol Paul nga not I but Christ. Amen. No? Ako day nga itimbayaon Pastor Fed, no? Nagatanaw siya sa ato ang live streaming karon, no? Si Robilin Lobiano Kagampang, no? Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw og paminaw anakon, no? Og atong mga kaigsuonan dihen tanaw pod sa Overview Village ay ilang Ilang Davao City, no? Mga kaigsuonan ni atong mga ipang Amen. Bible studyhan diha. mayong Napon sila sa live hapon, streaming. mayong hapon. Okay, ako yata ka Pastor Freddy, no? Kay sa pagsugod, moadto ta sa pagampo. Ug atong ihatag gini kay Pastor Ruel ang atong opening prayer. Okay, magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat no sab nining laing higayon no sab nga imo kaming gigamit ni Pastor Freddy, ni D. Joel, Brad Dante, ingon sab si Brad Gister. Salamat kay amahan nga imong gisangod diri kanamo ang imong ministeryo. Himuha kami amahan nga makahatag og impact amahan sa imong buluhaton nining dapita. Ampo kami amahan nga kining tanan among gipambuhat karon dili gid kami mahimaya amahan, walay amuhan nini, usa lamang kami ka mouthpiece or galamiton nimo. Kaysa awit nga among gipatugtog kaganina uluhan dungog ug himaya sa imo lagad amahan, ibalik ang dungog ug himaya. Salamat amahan sa laing opportunity na sab nga makasibya kami sa imong pulong, gamita kami alang sa imong katuyuan, o nag-ampo kami sa teaching ministry of the Holy Spirit nga mausab magpasabot sa mga pulong nga among pagabat-baton karon uban ni Pastor Freddy. Nag-pray kami sa teaching ministry of the Holy Spirit nga may magpasabot sa mga kaigsunan nga nagapaminaw niining programa karon. Akong itugyan nagsalig di kanimo among nabilin nga panahon. Akong giulian do gimaya, in Christ we pray. Amen. Okay, padayon kita. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug kauyukan, ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebreos 4:12. Boyno ang atong topiko karon, padayon pa kita sa 10 problem solving devices o gana kita sa number 10, no, nga 10. mao'y gitawag kana og occupation with Christ. Yes. Atong milabay nga Sabado na human nato ang sharing the happiness of God or divine happiness, ug busa uswag na kita karon sa occupation with Christ. But before that, akong hatag kang Pastor Ruel para sa ato ang pag-review sa makadyot. Kung pwede sa gikan sa sinugdan ng Pastor Ruel, marantro nimo mas labing maayo. Okay. Okay, salamat Pastor Fred. Number 9 natong itunan sa milabay nga Sabado mao tong gitawag og God's happiness or known as absolute happiness. No? So, makakita gani mo og sa doctrine og plus H, meaning nagahisgot ka na sa gitawag absolute happiness, no? So, absolute happiness is a problem-solving device for mature Christians, which is always directed towards self. No? It guarantees you that you never have to be unhappy. Makita sa John 15:11 says, I have taught you these things that may happiness might be in you and that your happiness might be fulfilled. Notice the word taught, no? The key to having the happiness Christ had is to learn God's word and apply it on a consistent basis. Luke chapter 11 verse 27-28 says, plus H, unta kitong plus H, absolute
happiness belongs to those who hear my Father's words and keep them. Amen. So, maigsoon, it is imperative. What is the word imperative? It is a command. No? That you have a pastor to spend times teaching you God's word. Mo na mga igsoon, pag panahon na gani sa mutudlo na ang inyong pastor, wala na gyud mo dagang extra movement, no? Amen. Kay mao na ng panahon na nakighinabi ng Ginoo sa inyo ang tagsa-tagsa, no? Kay ang pastor mao naman na siya ang mouthpiece sa Ginoo. Oo. No? Mao na ng adlaw ng panahon na nga makigistorya na ang Ginoo kanato, no? Through sa iyang alagad nga mo ang pastor teacher. Mao na nga basta Domingo na gani pag simba na, no? So, kuha na, focus na yun sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa amo ang simbahan, Pastor Fred, naka-silent yun ang cellphone, Kinahanglan yun, no? Kay katong imong nasa atubangan, focus kay ba niya ma-distract bitaw, ma-disturbo, Sa uban. no? Mm. So, Yes. among giing no na respetuig yun ang imuhang katapad, no? Dili gid pod pwede, no, nga naa ka sa tunga magpa-tingog ka diha sa imong cellphone samantalang ang imong katapad din ha Concentrate, focus, oo, naga-concentrate naga-take note. pagpaminaw. Kung mahimo man lang kang disturbo palayo o kung pwede ato ka sa likod. Yes, oo. O kung wala man jud kay interest, pwede ka sa labas. Mao jud, no? No? Mao tong primerong nakasimba da sa Grace Christian Church of Panabo, perting kuyawan niya kay inani din ni diri. Nga matag isa nagyo Bible, nay notebook, nay ballpen. Magsulat gyud. Magsulat yun, no? Kay ang among way of teaching dito, Pastor Ped, kuhan yun, nagyon mi whiteboard, Whiteboard. no? So, ang atong pagtuon dili gyud ingon nga pastor preacher nga murag pailakon mo, pakatawon mo. Ang amohang panimbahon dito is kuhan yun, rational, Pagtudlo gyud. based on thought, no? Oo. Sulat yun, tuon yun, no? So, mo ni, kaning sa John 15:11, no? Makita nimo di ang the word thought, no? Thought, the key to having the happiness Christ had is to learn God's word and apply it on a consistent basis, no? So Luke 11:27-28 says, absolute happiness belongs to those who hear my Father's word and keep them. So mo na igsoon, it is imperative, it is a command that you have a pastor who spends time teaching you God's word. Nga naman, kay mao kini ang key. This is the key to become a mature Christian and experiencing all of God's absolute happiness. Amen. Nakaikadungog ani pastor, nindot kayo nga Yes, ang ato man yung tumong yun sa kinabuhi no nga makabaton kita kalipay, no? yes, yes. Apan kung dili lagi masabtan sa mga katawhan Pastor Rowell, namon ko'y kalipay nga gitawag na tog sudo o Yes. nais kalipay nga neutral. Oo. So usahay ma-full din na sa gitawag na tog sudo, no, o kanang dili tinuod nga kalipay. Pero ang mga tao nagtuog yapon sila nga yes niya nga time malipayon sila. Oo. Pero dili makakumpara ning gitawag sharing the happiness of God or absolute happiness. Oo. Nga din kuan kini siya, resulta kini siya sa spirituality o resulta kini sa pagkahamtong sa usa ka magtotoo. Kasi dili man gud maangkon kining gitawag nato absolute happiness or sharing the happiness of God kung dili kita magkatubo ngadto sa pagkahamtong. Yes. Kasi once nga di kita kalabang sa personal love for God, ang happiness nga naa sa atuan niya na dependent siya, Pastor Rowell. Oo. Nagadepende siya o kung sa mga circumstances sa kalibutan. Mm-mm. Ug busa either ma-full siya sa number 1 nga gitawag na tog pseudo happiness or ma-full siya sa number 2 nga gitawag na tog kining neutral happiness, no? Kini nagmalipayon bitaw ka nga tungod lang sa usa ka butang, no? Halimbawa nakabaton ka sa usa ka bag-ong butang, nalipay man kanina ng panahon na Pastor Rowell, no? Gitawag ka na siya og neutral happiness o nakabaton ka bagong asawa. Neutral happiness ka na siya.
So kinahanglan nga ma-convert man gud ka na siya nga to sa sharing the happiness of God or absolute happiness. Yes. Nga diin mo'y kabubuton sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi. Nga diin genuine siya. Mm. O ang buti pasabot sa genuine happiness nga gimanduan ikaw tungod sa doktrina diha sa imong kalag. So, ang doktrina sa tong kalag mo gyud naghatag nato og tinuod nga kalipay. Yes. In fact, gina-describe din ha ang divine happiness gina-characterize sa upat ka mga butang. Siguro ipadayon pa na nimo Pastor Roel, no? Yes. Sige, ipadayon Pastor Roel. Salamat, Pastor Fred. So, there are three concepts of happiness, no? Tong ito natin sa milabay nga Sabado. Kung sa ganito ang negative edge, nakainomdom pa mo? No? Gitawag to Pastor Fred og relative Oo. Relative, relative happiness. Unsa man na ang relative happiness? This is the happiness a person tries to find through some system of life. Perhaps the person thinks that winning the lottery, kanang nagtayag loto ba, no? will make him happy, no? Alang niya kung makadaog siya o loto or sweepstake, malipayon gid siya, no? While it may bring a sort of temporary happiness, it is not the same as absolute happiness. Many people have won the lottery and found they still have the lots of problems just in different areas. So, lahi ni nga kalipay, Pastor Ped, temporaryo ra ni. temporaryo gyapon No? na siya, no? Kaning negative edge, relative happiness. Oo. No? Sudo. Sudo. Oo. Temporaryo, fake. Temporaryo, No? piki. So, modo ang negative edge. Ato na punta sa edge lang. Unsa man po to? Itong ito na sa milabay nga Domingo. Ang edge lang, nagahisgot ka na siya sa unsa? Neutral happiness. Neutral happiness and is all the non-Christian has going for him. He may find it in business or marriage, but, there's but, it is unfulfilled and at best short Short. lives, no? Kuan lang ni, Mobo. sa mubo lang nga panahon. Mobo ang panahon. Kung maayo ang dagan negosyo, lipay kay siya. Kung maayo ang dagan sa ilang kaminyoon, pero pag mabot na sa problema na, Dili ka dili ka sugakod. Dili ka No? barog. Oh, di ka barog, no? Kay kini wala man sila Kristo sa Oo. kinabuhi, no? Ang atong kinabuhi manggod kung dili ta makaabot diri sa gitawag nga absolute happiness, katong malipayon ka sa sulod tungod sa doktrina sa imong kalag, Mm. kuha na taphaw to siyang kalipayan Kalipay. katong dili pinasikad sa doktrina sa kalag. Oh. Kana nagmalipayon ka tungod sa pulong sa Dios nga nasa imong kalag, mo na nag-energize nimo nga bisag unsa may mahitabo sa kalibutan, kuan jud ka, happy ka gyud Pastor Robel. Nakay kanang irony Oo. within. Tinuod na Nakay kalinaw. sa sulod. No? Tungod kay ang imuha man kong expectation dili para niining kalibutan na. Yes. Ang imong gidahaw man gud o expectation ang kinabuhi luyo nining kinabuhi. Yes. So mo man na imong ginatan-aw gud busa dili ikaw ma-distract sa mga butang nga kalibutanon, kundi ang imong focus, ang imong panglantaw ug unsa ang atong kinabuhi didto niya sa eternidad. Yes. Busa bisag na ka sa yuta, napatas kalibutan, Mm. ang sa sulod mo aduna jud kay kalipay Pastor Well. Yes. Aduna kay tinuod nga paglaom nga naglaom ka sa unahan. Kanang giingon ni Pastor Pedi karon mao na ang ikatulo Mm. nga plus H, no? Unsa ito number 1? Negative H gitawag og relative happiness, no? Ang iyang una nato nga kadawog tag loto kay malipay siya. Katoy kaduha ang H lang neutral happiness. No, nga malipay siya og may dagan yung negosyo o bago siyang minyo pero magka-problema na
walay kalahutay. Kining ikatulo mao gini ang absolute, no? Ang plus H, no? Even on the cross, no? The only thing that could bring Christ happiness in the middle of his crucifixion was knowing that he was fulfilling the Father's plan. Tinood ka na. Nagsunod siya sa kabubuton sa amahan. Yes. O daghang mga Kristohano niya na Pastor nga atong nakita no nga modelo gid kay sila Mm. nga bisan man nga nagatubang sila sa kamatayon wala gid sila wala gid sila naga-surrender Wala gyud. tungod kay sa sunod silang kinabuhi nagyud ang kadasig ug kalipay. Oh. Bisan magunsay mahitabo silang kinabuhi subiit usa na nila si Apostol Apostle Pablo Paul, no? Grabe ang iyang motivation, no? bisan man nga nahibalo na siya nga putla na siya ang ulo dili madugay pero para sa iya walay problema ng putlan sa ulo. Yes, wala gyud. Kay tinuod man kana Pastor Roel kung ang imuhang kinabuhi kuan yun siya kanang doktrinado na puno og doktrina imuhang kalag wala man ang imuhang panglantaw tuwa man sa itaas Yes. di man ikaw panglantaw sa kalibutan wala kay kawilihan ba no Mm. usay magunahuna pa mangud tinuod ka na no labi na kanato nga mga pamilyado nagunahuna pa kita sa atong mga anak nagunahuna pa kita sa future sa atong anak nagunahuna pa ta nga unta sila mahimong yunani mahimong yunana makatapos silang pag-eskwela murag daghan pa kay tag mga huna-huna nga para sa ato ang pamilya no o para sa atong kaugalingon. Pero once nga magatubo ka nga to sa pagkahamtong Pastor Roel, wala na nakafocus na ka sa eternity, no? Yes. Naka-focus na ka kay Christ. O ang imong pamilya, gisandig na nimo, gisalig na nimo sa Dios. Kung nagatiman ka sa ilaha, mas labaw ang Dios nga makatiman sa ilaha. Mm. Muna nga, makafocus na ikaw sa imuhang paghuna-huna sa mga butang nga espirituhanon. Yes. So, mao kana no ang divine happiness nga importante gyud nga Oh. masabtan nato kana siya o kana energize kana siya because of the word of God. Mo bitaw nang sa John 15:11 nga si Jesus Christ mismo nagasulti niya na nga aron kamo makabaton og kalipay nga abundansya. Yes. So, buot nga pasabot nga dili lang kalipay nga mubo lang kayang kalipay kundi kalipay gyud nga to the fullest gyud nga kalipay no ayang giskutan din ha Absolute happiness. absolute happiness yung iyang giskutan dia. Yes. Sige Pastor Roel. Okay, balayan ta Pastor Fred. Muna mga igsoon, kung namoy mga problema karon o mga suliran, grabe kuan lang, no? Ato lang hunaw-naon si Ginoong Kristo. Amen. No, nga naagya po siya kalipay bisag gilansang na sa cross. Si Oo. Apostle Paul bisag na sa sabingit nga kamatayan, unsay statement niya? For me to live is Christ and to die is gain. Kato si Antipas Pastor Roel. Kato si Antipas katong giskutan sa Revelation 2 verse 10 no. Grabe kay nang Kuya hitabo ni to Antipas. niyang hitabo kay mura. Mura siya gisanglag. Oh, gisanglag siya, gisulod man siya og drum. Drum nga brass. Nya ang drum gidauban. Dauban. Mura kag bingkang to sulod. Niya siya gisulod dito sa drum. Oh. Grabe. Pero- no? Kuyaw ang ginabuhi ni Antipas Pastor kay anang inanay ang kamatayon ba? Sakit kay ito. Oo. Mas kung akong tanawon musugot ko atong kang Apostol Paul Okay, bigla man to. kay pag duko nimo na sa imong ulo Paghulog sa pagbutang sa atsa diri pak wanay automatic malay. limpyo imong hunahuna dito ba. Katong kang Antipas kay inanay gito. Oh. Pag-init diri mukuan ka mo Nya, kuyaw pag yun, Pastor, ang iyang gigamit nga kaldero. oh Nga iyang gisudlan ni Antipas, brass pag yun. braso. Oh, grabe gid. So mo kana no na adunay mga pipila nga atong sabtan na sa Biblia nga nagaantos sila silang pagpangalagad sa Dios. Si Santiago, no? Oo. Si Santiago gipaguyod betos karwahe. Yes. Hindi na basta-basta nang guyuron ka oy nya magsaguyod ka. Mm. O magkapangus-pangus ko kana. Mahilos imong panit. O mga panit mga walay mong O paghilos sa panit, unsa may sunod ana? Ang Oo. bukog na. o mo na. Wanay protection, no? Dili basta-basta ilang mga pag-antos Yes. Pastor Well sa unang mga panahon.
kita karon ang atoa unsa ra man ni intaw natong mga pag-antos piting gamaya ra Yo tay ra ni. napay uban nini nga mo biya pas pagpangalagad sa Dios Yes, tungod yes. lang sa kalisod. Oo. Na layo ra kay ni sa mga una nga mga Yes. Kristohanon nga atong nahibaluan si John the Baptist, no? Oo. Pero dali ra tong kang John the Baptist kay Tama. gipunggutan ng putugulo. Kay gipangayo man to sa katong nakita niya lagi nga nag-upo sa iyahang kaminyoon. Mm. So giputlagulo si John the Baptist pero wala gyud. Yes. Bisan pag unsa ilang pagabuhaton, okay ra, no? Yes. Okay ra kay ngano man nakafocus sa kinabuhi sa eternity. Wala nakafocus sa kalibutan. Oo. So adunay tinuod nga kalipay, kalig-on sa kinabuhi. Yes. Okay, salamat Pastor Ped. So mo na gi-encourage ka ta ni Apostol Pablo Pastor Ped sa Pilipos 4:4, no? So ingon diri niya nga you may have to go through some sort of undeserved suffering, but you can have the same plus H. Unsa kani ang plus H? Absolute happiness that Jesus had if you will stay in fellowship and use faith rest drill. If you get better and full of self-pity, you will move to the arrogant sins and become preoccupied with your problems. And all your absolute happiness will be gone. Oh, kana No? kung magpakasala kita. Pagkasalata. Muna nga, i-encourage kita sa Pilipos 4:4. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. No? So, ang absolute happiness is categorized by 4 things. No? Kanidong absolute happiness, i-categorize daw ni mga igsoon, og upat, una, ang tranquility of the soul. Refers to your being of peace within. No panic or fear, just perfect trust in God's perfect plan. Tranquility of the soul. Tranquility of the soul mo nang meaning. Number 2, contentment. Mo nang kinabuhi igsoon. Dili na to ni kanang extravagant kay ta or ang kinabuhi kailangan i-simplify ra. No? Ana ra gyud. Mo na enjoy of contentment. Number 2, contentment is being satisfied with what you have and who you are. Ninduta, no? Kaya ang tao god adunay contentment, no? Kuan jud ang kinabuhi, kuan na gyud relax. Tinuod ka na. Live one day at a time. Usahay ang tao mong gud magunahuna man gud siya sa katong wala niya. Yes. O kung dili man ka kontento sa imong kinabuhi, na mangita jud ka atong wala. Mao na mo kasala na gyud. O mo na Sige nga. aspire sa mga butang nga dili pa ang ngayan ihatag sa Ginoo sa iya pero giyanggig paningkamutan. Og mamiss niya ang benepisyo sa gitawag kalipay. Yes. Kay basta ang usa ka tawo mangita sa wala, discontented na siya Pastor Rowell, og dili niya matagamtaman ang tinuod nga contentment or satisfaction. Yes. Katagbawan sa Mo ingon sa 1 Thessalonians 5:18 Pastor. In everything give thanks. Under contentment, you realize that happiness is not related to things and people. Thus, you are not a slave to the details of life. No? Amen. So, bantayan na to ng mga details of life kay usay daghang kay tayong mga commitments. No? Di na din nato maatupag, no? Delikado. Ma-fall ta diya. Number 3, ang gitawag og capacity for life comes from contentment. Nindot kay ni Pastor? Capacity for life. Naagi diha ang gitawag nato ang pulong contentment gyud Oo. mo pinaka-importante. Yes. Unsa man imong life situation, basta kontento ka lang, nadyo kay relax mental attitude. Ang uban ni Pastor Will nagapangutana ba? Unsa man gyoy barometer sa contentment? O unsa man gyoy sukdanan sa contentment? Oo. Asa man ka sa unsa man nga bahin ang usa ka tawo magiging kontento siya. No? Daghang pangutana niya na og unsa man gyud ang sukdanan nga ang usa ka tawo kontento siya, no? No, usahay mo kung ikaw nga kung nakabato na ba ka niining butangan ni, mo na ba kontento na ba ka?
O kung bato nakagwapong balay, kontento ka na ba? O kung nakagwapong sakyanan, kontento na ba ka? Now, daghang mga tao ngayon na Pastor Will, pero walay Walay contentment. kontento. No? Oo. Walay contentment. Ang contentment, mahitabo lang na siya sa dihang ning kontento ka sa mga butang nga wala nimo. Yes. Makadawat ka o kung saan wala nimo, mo na contentment. Oh. Pero ngayon kag, ang contentment, siguro kung nanakoy balay ngayon ani, nanakoy sakyanan ngayon ani, ang akong mga anak ngayon ani na, dili na nagpasabot nga nakay contentment niya na, no? Kaya ang contentment, mao katong pagdawat sa usa ka butang, bisan wala diha kanimo. Yes. Pagdawat sa usa ka butang nga wala diha, mo nay tinuod nga contentment. Murag og sama sa nagapangaon ta Pastor Wen, pagkaon nato dinha bisag isda lang na dinha nga muro-muro nga idudo og tuyo, Oo. pero para sa imong kaon ko kontento. Busog yung kayo. O kontento kayo diha. O kung pag-ana nimo ang gulay diha kanang unsa gani nang gilawoy Pastor Gilawoy, Wen. oo. Tan-aw mo gulay gilawoy diha para sa imo kaon jud nga mugahi gid mong tiyan ba. Oo. Kung na po litson, kaon po nga kaon din ha, no? Oo. Mo na ang gitawag na to, ang pagkontento ug unsa ang naa diha. Oo. Dili tong wala diha, no? Kung mangita pa ka sa wala diha, nagpasabot nga wala jud kay Walay pagkontento. contentment. Oo. Kinahanglan mo kontento ka bisan man ug unsa ang wala diha. Ito. So mo nay contentment. Kung unsa ray naa diha or okra ba diha? Oh, kalami na. Nod-nod ni Dodol tuslo nimo. nimo sa Tuyo. suka. Tuyo, Suka. no? Muna ang pobre pastor pag mangaon ni nana ug nay kontento gyud, no? Oo. Makita gud nimo nga ang suka nalubog na gud. Kay Oo. nagsikin sa lang ni sawsaw, no? Kaya hinumdum ko, Pastor Rowell, di lang ako i-mention ang pangalan, Pastor Rowell. Kinibitaw mga unta, di ba, mag-ampo man ta, Pastor Rowell? So, karon ampo na. Pagka na, bulad, sige, ikaw ampo. Ampo na. Pagabot sa panahon nga, ang sudan, kuan man, litson man. Ako'y ampo nini. Mga kaigsunan, dili ingon ana no nga tungod kay gwapo kayo o lami kayong sudan nga murag ang imong happiness naka-focus dito sa usa ka butang nga imong ginatanaw no. Oo. Temporary ra ta sa kalibutan no. Oo, gyud. Ang ato for survival lang ni sila kung masuddan man ni siya isda, masuddan man ni siya gulay, basta mag-survive lang kita, okay na kay kana no. So walay problema, someday mubiya ta niini tuwa ta sa taas. Yes. Ug nag-complain ta niadto piting sa yangas panahon. Nag-complain ta sa sa man atong sudan oy nga bulad naman kung nag-complain ta nga sama niya na miss na to ang benefits sa gitawag Yes. contentment. Yes. Naila stanza diri sa capacity for life Pastor Fed. Sige, padayon. Related ni mong giingon. Ingon diri, lack of contentment without being distracted and getting your eyes on the gift rather than on the giver. Tinawad ka na, Oo, no? no? Ug ang gihatag sa Dios sa tuwa is lawoy magmalipayon ka diha. Yes, oh. Kung ang gihatag sa Dios sa tuwa litson, pasalamati ang Dios, no? Mo nang giingon din na sa 1 Thessalonians 5:18, in everything Yes. give thanks. It's either good or bad, Oh. no? So, bisag unsang naa diha sa imong lamisa, pasalamatan nato ang Dios niya na kay kana mo yang gihatag sa imo. Nasa purpose nganong gihatagan kaniya na. Yes. Gulay lang sa kakaron kay kana para na sa imong panglawas, kinahanglan kag vitamins niya na. No? O kinahanglan kag fiber. O. Nay purpose ang Ginoo niya na. Yes. Ayaw pag unag ayaw lang sa glitson karon kay high blood ka. Oh. Oh. Di kami bitaw si DC ganina nagistoryahanay sila ni Pibalen ganina ug matud pa ni DC akong asawa na Pastor Will no. Ato lang sa siya nga kuan kadyot itabi-tabi kadyot. Matud pa niya kami makakaon lang miglitson kung naay birthday. Oh, may okasyon. Dinood man na siya no. Amo ginang gibutang sa among isip nga kanang mga butangan na mukaon lang ta niya na kung naay mga okasyon. Dili gyud katong
palitan niya na karon kay magkaunta no. Kanang aqua gani kanang soft drinks. Kung na malay occasion. Kung usa ka bulan walay occasion na sugot ako way soft drinks. Maayo pastor kay mo gyud na manage imong kaugalingon. Pero kung naay mga occasion di mo apil ta din ha kay Okasyon man. libre man po na, no? So, Bakit? pero kung mangita ka nga kanang murag na diskontinto na jud ka sa imuhang kaunon ug unsang naa diha karon, kuyaw. O na diskontinto na ka sa kahimtang nimo nganong yun anak Kay kon ba Pastor Ped, no? Sa three major enemies na to, number 2 ang gitawag og kanang flesh, Oh, kanang latong last na to. atong pangandoy. Di na ni siya og di ta kabantay ni ang atong kaugalingon. Di na ni mo kontento kung say need lang. Dili na. Ang iya kanang wants gyud. Ang yang once magid na. Gusto gyud niya. Why kontento ba? Dili man gid siya mo kontento sa usa ka butang. Mo nang bantayanan na to na. Ug mo gyud nang mapildi siya sa Christian way of life kay Yes. kung atong basihan sa sa atuang old signature, ang atuang pangandoy, wala mangandoy gid siya sa tanang wala siyang ginabuhi. Yes, oo. Mo kana nga maglisod siya nga magmadaugon sa Christian way of life. Yes, kay mahok man siya. Mahok siya dito. Nya kanang mahok siya sa mga details of life. Tinuod ka na Pastor Wen, no? Kado. Sige. Okay, number 4 Pastor Number Ped. 4. Sa absolute happiness, no? Categorized by four things. Ikaw pat ang gitawag og stimulation. Aha. Stimulation means you have the ability to motivate yourself from within. Amo na ni. Naadyo kay kanang Kadasig. kadasig sa sulod or kalipay sa sulod. Sa You sulod. do not sit around waiting on someone to come along and make you happy. Wala ka nagadepende adto. You take the initiative and provide your own stimulation and enjoyment. Aha. No? So ang bote pasabot niya na no nga sa sulod sa atong kinabuhi adun na gyud tay kalipay ug Yes. ang atong kalipay wala nagdepende Sa laing tao? Naay tao nga Naay- milipay sa tuwa. Oo. Wala nagdepende og naay butang nga miabot sa tuwa. Mm. Kundi sa sulod sa atong kinabuhi naay nagitinuod nga kalipay. Mm. Nga wala siya nagadepende sa mga kalibutan ng butang. Oo. Wala siya nagadepende nga naay tao nga mi-encourage siya ha. Yes. So, mo ning gitawag spiritual autonomy Pastor Wer nga bisan man og walay tawo nga nagdasig sa imuha, kung ikaw nagatubo sa pagkahamtong, malipayon ka gyud. Malipayon jud. Ngano man ang doktrina sa imuhang kalag mo ay naghatag nimo kalipay. Mao na ning gingon occupation with Jesus Christ. Mo nang next subject na to. Oo. When you are occupied with Christ, no? Nanadyo kay kalipay within. Nanadyo kay tinuod nga kalipay. Yes. Well, tama na ba to yung mga Pastor Well? Mao na to ang kuan pastor. Ang Aha. gitun-an na to sa milabay nga Sabado. Okay. Karon na ta sa napulo na. No? Actually, gihatagan na ako kinisiyag summary, Pastor Well. Ako lang basahon sa makadyot, no? Kining gitawag na to genuine happiness or absolute happiness. Number 1, sharing the happiness of God will only be obtained through spirituality and maturity. Yes. Number 2, maturity produces spirituality and genuine happiness. Number 3, divine happiness does not depend on material gain and success. Okay, namo giuban no nga ang ilang Nagdepende. kalipay nagdepende sa ilahang Naangkon. o sa ilahang mga kadaugan, no? And then number 4, divine happiness does not depend on the circumstances of life. Yes. Wala nagadepende sa circumstances, no? Then number 5, divine happiness is the result of doctrine in the soul. No? Nagpasabot ka na sa doktrina diya sa atong kalag. That means maturity, no? O gitawag nito power of the Holy Spirit inside us. The number 6, it does not disturb by the circumstances of life. Now mo kining gisulti ni Lewis Sperry Schaeffer, no? Nga ang tinuod ay nga kalipay, ang genuine happiness, ang kining absolute happiness, kining kalipay nga iya sa Dios does not disturb by the circumstances of life. So Kuya Pastor Well, no, kay bisag gibagyo na ka din ha. Para sa imo ha, kung nalagpot man ang sinya na sa imong balay siguro nga gibagyo ka circumstances mo na, no? Oo. Paglagpot sa sinya na, God, nawala ang akong atok.
okay ra. Salig ra ko sa imuha niya na. Oo. No? So, well, siguro mo kayo ka, so, extreme ra kayo na. Pero, samtang nagabasa ko nini sa kang Lewis Spirit Schaefer, nagkana ko tinuod man. Yun man. I-promise mo po na niya sa Oo. 1 Corinthians 10:13 Mm. nga kung musalig ka, ang Ginoo nag-provide og lutsanan. Oh, tinuod ka na. O ako nakita po ning pag-ingon niya din hinga, does not disturb by the circumstances in life. Kung ang usa ka tao, nagatubo naman gid siya sa paghamtong siya, nalagpot ang atop. Bisan pag matumba niya akong balay. Kasi sa iyang isip, Pastor Ruel, bisan man kining balay, way bili sa iya. Kung iyang panguna-una, ang Ginoo mo'y kabahin sa iyang kinabuhi. Kaya para sa iya, well, kung kabubuton man sa Diyos nga maguba ning tanan, okay ra. Kabubuton man sa Diyos. Dili ka dapat mag-complain, no? God, ngano man ning giguba naman niya akong balay? Nganong nawa naman niya atop? So, ang usa ka magtotoo dili dapat mag-complain o unsa man ang hitabo sa atong kinabuhi, makaangkon lang ka sa gitawag na to kalipay o tinuod nga katagbawan sa dihang ikaw makadawat sa bisan unsa man nga magapanghitabo sa imong kinabuhi. Biyaw, no? Sumo nang gisulti ni Lewis Spirit Schaefer. It does not disturb by the circumstances in life. Murag Sa to kuan pa- Pastor Fred, spiritual flexibility. makadawat ka bisag kung sa hitabo mura sa kawayan ba Oo. nga pagibagyo siya ay gula okay hapla. Hapla. Ang pagkawala sa bagyo balik na Balik po na siya po, na. no? Oh. Pag bagyo na po hapla siya balik lang no. Mo na imuto sa Roman soldier Pastor Fred nga you may bend me but you will never break me. Tinood No? ka na no. Okay na nga So principle. mo na nga atong kinabuhi. Bisan tinuod giguba na ang atong balay sa disaster o sa circumstances pero dili maguba ang atong spirituality. kana. So mo na pinaka-importante Mo na. na tama na imong giingon Pastor Fred nga bisan gikusok-kuso na kag mga pagsulay, mga tribulation, mga adversities in life pero di gyud makaguba. Ang imong No? spirituality di Di matandog. matandog. Oh. Mo ni giingon ni Apostol Paul sa Pilipos 4, Mm. 11 ngadto sa 13. Yeah. Nga wala na nagdepende ang kinabuhi sa kawalad-on ug sa kadagaya pero iyang maintain yun iyang pagpangalagad. Then sa 13, I can do all things through Christ who strengthens me. So, bisan man o kung saan hitabo sa imong kinabuhi, mabuhat nimo ang tanan. Pastor, na ako'y comment ana. Katong wag yun nakakaton sa pulong sa Ginoo, Pastor, makaingon yun na Complain buwang yun naman to. siguro ni tawanan ni. Pareha ko itong sa Israelites, Pastor Oo. Rowell. Puros man sila complain. Oo. Provide na sila mana. Nganong mana man lang permanente ning pagkaon nato? Tagaan sila kwel. Nganong permanente man lang kwel atong pagkaon? Mm. Complain ang nasa kinabuhi sa tao. Yes. Karon dapat makasabot na ta nga nga atong kinabuhi dapat mo dawat kita ug unsa man ang anaa sa tuwa. Yes. Ug dili ta mag-complain bisag unsa mahitabo sa atong Kay kinabuhi. mo ning ingon sa kuan Romans 8:28. All things. Sana all things work together, for no? God. Nagialaw na sa Ginoo na siya purpose. Kasi purpose niya na. Oo. So, kuyo ni nga subject Pastor Rowell, no? Nabasa samtang nagabasa ko nini nakana ko grabe ka ligdong ning sinulat ni Lewis Spirit Schaefer, no? It does not disturb, no? Kining kalipay nga imong nangkon sa Ginoo, dili siya madisturbo bisan unsang circumstances sa kinabuhi. Yeah. So, kung na may panahon siguro nga lisod ka ita, economically, Oo. dili ta madisturbo Labi niya, na nowadays nga Oh. mag 2 years na ang COVID. COVID, grabing COVID, no? So, pasagdihilan ng COVID Walang. kay malagpot raman pagbalik ni Jesus Og Christ. sa panultihon pa, padayon lang. Do not problem the problem. Keep the problem the problem. Siya pa problema, siya ang problema, no? Pasagdi ang problema, problema siya ang problema. Pero ako yung nakita ni Pastor Rowell kining atong COVID nga kahimtang karon. Malagpot man gini sa Pastor Rowell pagbalik ni Jesus Christ ba? Oo. Mabito lang akong gitanawon ko kining atong mga bakuna karon, unsa ni nga bakuna kining Sinovac, kining Johnson, Vac, Pfizer. Johnson's vac, kining Pfizer's vac, mga vaccine. Nya kanang wa pa nagpabaksin karon kasi sige pag nilibak kay Oh, kay sige lagi pag daw pangita. dagag side effect, nada Oo. adverse effect, no? Wala sa Pero- sa Sinovac.
pag mubalik na gani si Jesus Christ, mo nang gitawag na to Cristo back. Ah, ikaw rin naka kuha na Pastor Ped ba? Lagpot ning COVID ba? So, kanang Cristo back yun ang Cristo back ang answer nini. Oo. bakuna de Pastor, no? Cristo back ang answer nini. Nindot. Busa daghan kay nagaguol. Nangahadlok sila ang uban unsa ning mga klase nga bakuna. Oo. Pero mga kaigsunan sa tinuod lang, no? Excited kita Una, na absolute mubalik nga bakuna, na si Jesus Pastor Christ. Ped. Oh. Pag mubalik si Jesus Christ, lagpot nito ng COVID ba? Bisan pag tanang variant din ha, no? Mm. So munang dapat excited ta sa pagbalik ni Jesus Christ. Muna, aron makaangkon mo mga igsoon og Cristo back. Tuuhi na si Kristo nga inyong ginog manluluwas karon. Amen, no? Kay mao ginay mo na bililhon nga bakuna gyud nga isipti kita sa Ginoo in eternity. Tinawad ka na, no? Kagahapon bitaw Pastor Ruel, nako na kaistorya, no? Dili ba siya mutuo ni Kristo yun? Nya, samtang nag-istoryahan na mi, na concern ba ako siyang kalag ba? Then, mingon siya nga, di daw siya mutuo atong si Kristo Jesus namatay, nya gilubong na banhaw, dili siya mutuo dito. Nya, ang iha pong kinabuhi daw, siya nga, kung ako, mamatay ko, mubalik ko sa Diyos. Kuya ang ihang panguna-una, no? Oh. Kay, nga naman, binuhat man daw siya sa Diyos. Kung kinahanglan jud kang mutuo sa ka sa gisulti sa pulong sa Dios. Kay dili man pwede nga kana lang imong gihuna-huna din nga mao na imong basihan nga wala nagkabasi o kung sa gisulat sa pulong sa Dios. Yes. Ikaduha, dangerous kayo kung dili jud ka magatuo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas kay ang pulong sa Dios nagasulti ni ana. Pastor Will samtang naminaw ko sa nakana ko ang kalag ini mo pinaka-importante kay ba. Gingnan yun ako siya. I-double check ang imuhang gituuhan. Kay dangerous kay na siya. Oo. Sige na ko siya dalang sa gospel yun ba, sa gospel. And I do hope or I'm praying ang katong paghagit na ko siya nga i-double check ang imuhang mga pagtulunan kay dangerous kayo. Magapanghinaot akong naghatag unta to niya gwing nga diin muduol siya kang Kristo Jesus, mudawat siya kang Kristo Jesus nga ang Ginoo manluluwas, no? Naagi mga tao di Pastor Ben nga di gid mo tuo kang Kristo Jesus. Nagyo naka-encounter sa kuha na Pastor Ben. Lisod gyud. Para sa ilaha murag wala ra tong katong gibuhat ni Jesus Christ sa cross, murag dili tinuod. Usayo ka na makadungog bitaw to sa mga streets Pastor Well nga dili daw to si Jesus Christ ang gilansang sa cross. Usay makaana jud ko sa akong kaugalingon ba nga asa man taon kini sila na munit nini nga pagtulon Luya, no? O giabtan sa kamatayon. Well, kung mabot gyud ang panahon Well, nga choice man na nila gyud. ilaha na nga pagpili. Pero usay Pastor Well, Sabagay, atong kahangawa nga mo bati unta ba? kay gyud, Oo. mo ana kay gyud. Ang una nimong pagbati din ha ang ilahang kalag. Oo. Ikaduha nimong pagbati kakuan ba in taon ni Jesus Christ ngayon ana ra ang ilahang tratar kay Jesus Christ. Lagi, no? Well, Ipakamatya na sila oo. dito sa Kalbaryo sa krus. Nya sin is no longer an issue. Ang pagtuo na lang ni Kristo ang gihulat, no? Tinood ka na. Pero wag gyud sila mituo. Wala. Lisod pastuuhon Pastor Ruben. Isod So anita sa ikapito, diri nagingon, the focus sa gitawag sa genuine happiness, the focus are spirituality and eternity. So mao gini no makabaton kita og tinuod nga kalipay sa dihang ang focus nato mao ang gitawag spirituality o ang gitawag eternity. Kasi kung ang magatan-aw man gutas pa kay espirituhanon Pastor Ruel og ngadto sa gitawag natog eternity, well, matagbaw ka, masatisfied ka na. Yes. Well, dugang lang ka na siya Pastor Ruel, no? Ug anhin na kita sa number 10. Siguro naghulat na mo din no? Sa number 10. Ang number 10 is occupation with Christ. Yes. Now, salamat nan. Unsaon nimo nga makabaton ikaw sa kining gitawag occupation with Christ? Unsaon nga ang imong hunahuna ma-occupied with Christ, no?
So matupadari, very few people are loved the way they want to be loved or treated the way they want to be treated. This comes from unrealistic expectation. Without Bible doctrine and the problem-solving devices, it is inevitable that this will result in terrible frustration and great instability. Occupation with Christ solves this problem because it causes us to set our priorities in the Christian life. So, morning ang solusyon, no? We are not to seek our encouragement from people, Yes. but rather from Christ. Philippians 2:1-2. So, ang usa ka tawo nga occupied with Christ, wala na siya nagahuna-huna ni bisan kinsa nga tao Dili na ni siya, Pastor, kiispi. o kulang sa pansin. Oo. Kundili, ang iyang kinabuhi niini, nagsige naghuna-huna kay Jesus Christ. He is always thinking about Christ. Once we are occupied with Christ, we will set the emphasis on God and not on people. Yes. So, ang Diyos na ang atong ginahuna-una ni Pastor Well. Klaro kayo. Because fellowship with God is much more important than fellowship with people. So, Pastor Dako ang Well, impact ana, no? Nga importante gyud tanang imong giingon sa gabuntag, Pastor, nga my time with God, dapat yun. no? Nga Actually, occupation with Christ, occupation with God man na siya, Pastor Oo. Well. Kanang my time with God. nga first thing in the morning nga nakihinabi na ka sa Dios, no? Amen. Kay mao gito ang pinaka-absolute gyud nga dangpananan, no? Pagsugod nimo sa kabuntagon, dapat ang mulabas sa imong baba, Pastor Well, mga pagpasalamat sa Dios. Salamat God, i-extinan pa nimo akong kinabuhi. Salamat sa divine protection sa entiro nga gabi. Salamat sa bagong opportunity. Salamat sa mga grasya nga gihatag nimo nga kanako. Salamat sa mga buluhaton. So, pagsugod gyud nimo ni ana sa kabuntagon, Pastor Well, dapat nana kay communion with God. Nana kay gitawag na tog fellowship with God. O mao kana ang una gyud nga dapat mahitabo sa usa ka tawo sa pagsugod sa adlaw. Dili tong mo ditso na kag kabisi bitaw. Uy, dagan ka sa banyo kay maligo o dagan kag asa dito. Uy, dagan ka sa kaldero kay maglungag. Wala maplastar ang kinabuhi bitaw, no? Muna nga sa sayo sa kabuntagon, kinahanglan gyud nga masabtan nato kung sa kaimportante ang atong gitawag fellowship with God. Munang kanang gibutang nato nga devotional nga my time with God through the Lord Jesus Christ, daily food for our soul. Oo. Naghisgot ka na siya may tungod sa ato ang first hour of the day nga diin ang Dios ang una. Oo. Ang Diyos yun ang atong giuna sa atong kinabuhi. So, occupation with Christ na siya, Pastor Well. Mo na siya gitawag ng occupation with Christ. Mo nang mingon siya din once we are occupied with Christ, we will set the emphasis on God. So, ang priority sa atong kinabuhi ang Diyos na. No? So, kasi thinking ni siya Yes. kung ang imuhang panguna-una, si Kristo na napuno na dek ang Kristo Jesus. Oo. Yes, ang mga butang espirituhanon mo ay una gini mong pagkabuhaton. Yes. So, dili na ka maguna-una sa uban pa o sa mga butang o sa mga tao, kundi ang Diyos God. In Kunang fact, first day in the morning, Pastor Fed, kuan jud, mo na imong gingon, my time with God or daily devotion. Kay importante gyud kanang siyang imong paghinabion sa unang adlaw. kinahanglan magyud No? maghinabi kita sa Diyos. Labi tayo sa doctrine, Pastor Fed, nga kuan kanang daily discipline. Daily discipline life. Nga as a believer, ato yun nga i-disiplina atong kagalingon nga pagmata sa buntag, mukuan gyud ta kanang confession, sunod thanksgiving, sunod intercessory prayer. Nya mo diha na ta sunod atong petition na sa Ginoo sa itong desire or mga pagampo. Pwede na siya hatagan na to og acronyms, Pastor Well, parang dali kay, no? Kining CATS.
iring. Cats. Daghang iring, no? Ako na andan pa so kay sitip. Pwede po, no? Sa imo na pastor. Ang cats, maguna sa confession, no? Mhm. Kasi kung nakay dautang una-una, di parang limpyo kastubangan sa Dios, di confess ka, 1 John 1:9. Okay. Pagkahuman sa confession, adoration. Adoration nimo. God, dalaygon gyud ka sa akong kinabuhi, dalaygon gyud ka sa tanan, Yes. sa imong mga gibuhat, ikaw gyud ang naghatag na ko kinabuhi na bisag unsang imong nakita nga naangkon nimo sa Dios, no? Yes. Adoration, no? And then number 3 is kinintina, thanksgiving. Salamat sa salamat sa bagong adlaw, sa bagong opportunity, sa kaluwasan. Salamat sa kinabuhi, no? Yes. Thanksgiving, bisag kung saan ito imong pasalamatan, apil na imong protection. Ang S? Ang S, muna ng Supplication. supplication. Muna ng amahan man nimo siya. Oo. Father, So, cats punto ka Pastor PD. Oo. Ako Pastor kay sitip. sitip. Kay konto ka ng confession, thanksgiving, intercessory prayer. Sorry. Kana mo ampo ka sa uban ba? Oh. Nya kinalasan na ako ana. Oo. Akong petisyon sa Ginoo. Petition. No? Tama, no? Pwede na bisag unsa. Oh. No? Bisag asa diha, no? So, ang last supplication kay amahan bayan nato siya. Oh yes. Ang una diha pangayo nato. Father God, giyahi ko karon nga adlaw. Yes. Kay kung dili nato iapil sa atong kinabuhi, Pastor Well, daghang kayo giya nga ang imong kinabuhi, ang imong old signature giyahan ka sa daghan Oh, mga butang. lahi nga direction. Lahi nga direksyon. Di ulay giya sa Ginoo. Imuha to. Wa gyud. Ang diri day the best. Sumo nang ang ika-upat supplication, Father God, nangayo ko sa imong giya sa nining adlaw. Nya, salamat sa imong divine protection. Yes. Salamat sa divine guidance. And then salamat sa divine victory. So mo na imong imong puntarya sa imong kinabuhi nga sa imong supplication di ay nga guided ka sa walang espiritu sa entero nga adlaw. Di man ta madaugon gud kung dili ta guided sa walang espiritu. Tinuod jud, tinuod. And then provision. God, salamat sa imong divine provision. Hindi man jud ka magkulang nako. Divine protection, yes. He is our wall of fire. Kabalo ba ka na, Pastor Well, nga kung ikaw na sa Dios wala gyud makapanghilabot nimo. Oh yes. Kay dili man gid itugod sa Ginoo nga mamatay ka kung Nga, dili pa ka nimo bubuko. panahon. Tinuod na. So nay wall of fire. Yes. Matingala ka pa katong sa Israel lahi tong ilahang wall of fire, no, kay nag-ana, no, murag nanang kalaban diri mga Egyptians, nagpadulong na sila galihan og kalayo diri. So sa makaduol ba di mga kabayo katong mga army sila nga na may nagharang nga wall of fire. Mao po na sa tuwa. Pero sa ako nakita sa tuwa, Pastor Rowell, gisirkuluhan ta og wall of fire. Murag kung ako ni o kung ikaw na wall of fire sa imuha. Once you are in the divine sphere, once you are in the will of God, ang wall of fire na sa imuha, nag-ikot sa imuha. Divine protection. Divine protection. Oo. Sumuna yung pasalamatan. Salamat, Father God, sa divine protection. And haamagid ka. Muna ang kalibutan-on ang IETF gusto niya nga ibabol ka. Tinod na. Ibabol ta kay aron di magsagol-sagol para malikayan ang COVID. Pero sa tuwa nga mga Kristohanon, Natay divine protection. natay divine protection or wall of Amen. fire. Nay wall of fire. Pero mo sabay mo sunod lang ug gyapon ta sa mga mando sa gobyerno sure. kay kana siya Kay gidihugan na sila. naman na i-purpose atong kinabuhi. Pero ang tinuod din ha, ang Dios gyud ang naga-protection nato, Pastor Well. Siya gyud eh. So no. And then after sa divine protection, mo na nang gitawag gusto mo nimo magmadaugon kasi mong pagpangalagad. So mo nang God tagay ko og kadaugan. So dito magsugod imong kadaugan niya tong rasa nga ang imong gipili, ang imong desisyon ang Ginoo ang una. Nya pagkasunod niya na unsa na po sunod nga buhaton, ikatulo, ikaupat na. So dinha na magsumpay-sumpay na siya, Pastor Robert, kung sa imong buhaton sa enterong adlaw. Well, mga kaigsunan, ang atong oras gamay na gyud kayo. Padayon kita nining occupation with Christ, no? And then God makes a direct positive demand on your volition to be occupied with Christ.
which is a mandate to be consistent in the learning and application of Bible doctrine. No, makita ka na sa 1 Peter 3:15. When you are occupied with Christ, He becomes your role model. 1 Peter 1:8. And even though you have not seen Him, you love Him. And though you do not see Him now but believe in Him, you greatly rejoice with inexpressible happiness and full of glory. Hebrews 12:2. Who does it say you are to be concentrating on? Now, the attainment of occupation with Christ is gradual. Gradual na siya, no? Jesus becomes our role model and best friend. Muna na kung occupied with Christ na ta, murag para sa tuwa si Jesus Christ na gyud ang atong modelo. Modelo. Oh, ug mo na O sa relasyon pa siyang inspirasyon. oh, siya na ang atong pinaka best friend o higala. This changes our motivation for life, and we begin to place emphasis on God rather than on people or things. Yes. This sort of thinking eliminates all human viewpoint and results in life taking on a divine perspective while still remaining normal in all other areas. So, inani mo guning kinabuhi, Pastor Rowel? Once you are occupied with Christ, timanigid, no, mga kaigsunan, mga kaigalaan, once you are occupied with Christ, ang imuhang soul, ang imuhang kalag, kanunay nga naghuna-huna sa tanang mga espirituhanong butang. Yes, imong way of thinking. Oh, dili ka ma-divert nga to sa mga human viewpoint, Yes. mga kasi ang atong kalag manggod nagadepende ni siya og kung sa kadaghan ang gitawag natong doktrina. Kung daghang doktrina ang atong kalag, yes, divine viewpoint gyud ang kasagaran nga panghuna-unaon ni ana. Oo. Mabitaw nang sa katong bagko patang naluwas, wa pa man kay tay divine viewpoint, wa pa man tay pulong sa Dios, so mo nang karap-karap patas kalibutan. Pero sa dihang nagtubo ta og nasudlan na og divine viewpoint ang atong kalag, ang human viewpoint nga hinahinay og kahalap. Oo. Kaya matabunan man siya, Pastor Well. Mao na may nagdominate. O mag-dominate naman ang word of God sa iyang kalag, nagdominar na. Busa dili na mangandoy sa kalibutanong butang. Mao na nga magtuon gyud ta pirmi, pastor. Mo nang pinaka-importante gyud, word of God. Mabitaw nang sa simbahan, word, kung muing kag worship, nganong na may worship? Ang worship naka-focus sa pagtuon sa pulong sa Dios. Yes. Learning the word of God mao gina ang priority sa gitawag natong worship. You can really worship when you study the word of God. Yes. No? So padayon ako dinhi kay ang atong oras nagkagamay, no? You don't have to become a hermit and isolate yourself from the word. You just have to learn how to function in this word without becoming distracted or discouraged by Satan, your enemy. Now, the attainment of occupation with Christ is gradual, no? Mao ning gisigutan, no? So unsa nga pamaagi? First, we need to study His word daily. Dili. Dinha gyud magsugod. Magtubo kita. Study gyud. Dili ka makabaton sa occupation with Christ without the word of God in your soul. We need to grow. Kinahanglan nga sudlan gyud nimo og pulong sa Dios sa imong kalag. Yes. Mabitan si Jesus Christ. Proper intake Oh, sa word of God. Equip ka sa pulong sa Ginoo. mabitan lang si Jesus Christ sa dahang gitintal siya kang Satanas, na tintal ba siya? Oo. Wala, tungod kay puno siya pulong sa Dios. Mhm. Sa dahang giingnan siya ni Satanas, himuwa kining bato nga tinapay kay gutom gud siya 40 days 40 nights nga wala Nagpuasa. siya kaon. Unsay gitubag ni Jesus Christ? It is written. Sitan nakasulat na. Mhm. Unsay buti pasabot nganong mingon sa it is written? Tungod kay nakasulat dito sa Deuteronomy 2 verse 5. Nga mingon dito, man shall not live on bread alone, but by every word proceeded out from the mouth of God. So, Jesus Christ gibalik din siya ni Kristo Jesus sa pulong nga Satanas nakasulat na nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagawa sa baba sa Asa pa Dios. naman kita sa Pilipos 4:4 po no. Matthew Matthew 4:4. 4. Nya gikutlo na ni Jesus Christ sa Deuteronomy 2 verse 5. So, mo nang siya, it is written, no? So, buti pasabot si Jesus Christ puno og doktrina sa iyang kalag. Busa sa matag temptation sa kaaway,
balikan rin is pulong sa Diyos. It is written, it is written, it is written. Thou shalt not tempt the Lord thy God. Dapat, as a believer, well known po ta sa Word of God. Mao gina importante nga puno kita sa pulong sa Dios. Paspasan ako kini siya, no? Then we want to grow in the knowledge of our Lord and Savior Yes. Jesus Christ. Number 2. Number 3, we want to follow His footsteps. Muna, kung occupied with Christ magunahuna kita nga atong sundon Yes. ang iyahang mga Manigingon nga, take up your cross daily and follow me. Number 4, we want to have close fellowship with Him. Morning intimacy, no? Intimacy or Then, in fellowship. yes. And then number 5, we love Him. Ato yung higugmaon siya. Yes. Number 6, we long and wait for Him, no? Kining gitawag na to, we are excited, no? Mo na ni Ron, na Oh. sitag paabot na. Sige na tagpaabot siyang pagbalik. And then number 7, we are occupied with Christ. Mo na nang occupied with Christ na ta. So occupation with Christ we will always think about Him. No, mo din ang occupation with Christ, no? Mga kaigsunan, we will always think about Christ. Mo nang occupation with Christ. We love to read His Word and follow His footsteps. Gibalik na kaganina. We love to honor His name. Mo gina, no? Pasinunggan na itong ihangalan. Magnify and glorify to the maximum. And then number 4, we are excited for His coming. So mo nang Yes. occupation with Christ. So kung dili ka excited sa iyang pagbalik, nagpasabot, you are not occupied with Christ. Nabisi pa kas kalibutan. Na busy pa ka sa kalibutan, you are not still occupied with Christ. Yes. Pero, kung nagsige na kag huna-huna about Christ, kanindot na lang yung magabalik na si Jesus Christ, sundo na ko ang gibuhat ni Christ, ang gisugo ni Jesus Christ, sundo na ko sa akong kinabuhi, kinahanglan higugmaon yun ako si Jesus Christ akong kinabuhi, kinahanglan pasidunggan ako siya, kinahanglan mahimaya na ko siya, to the maximum, nagpasabot, you are occupied with Christ. No? Yes. Mao ka nang number 10 sa ato ang the 10 problem solving device. No? Kung sa itong number 1, magkasugod sa atong pagkasugdan kini sa pagsugod, Pastor Well, o parang review sa ilahang tanan. So, sugod kita sa Rebound. rebound. Number 2 is Feeling of the Holy Spirit. feeling of the Holy Spirit. Number 3, Faith rest drill. Petrus drill. Number 4, Grace orientation. grace orientation. Number 5, Doctrinal orientation. doctrinal orientation. Number 6, Personal sense of destiny. personal sense of destiny. Number 7, Personal love for God. personal love for God. Number 8, Impersonal love for God. impersonal love for all mankind. Ay, sorry, for all others. For others. And then number 9, God's happiness. or sharing the happiness of God. And then number 10, occupation Occupation with with Jesus. Christ. So, mga kaigsunan, nahuman na ta sa 10 problem solving device, and we just do hope that you learn something from us, from Rowell, from Pastor Rowell, from me, o magapanghinaot kami nga kining sangkap, kining pulong sa Dios mao'y mahimo nimong kabahin nga magmadaogon ikaw sa imong Kristiyanong pagkinabuhi. Yes, kay ginganlan man nato na siya og frontline of troops. Frontline of troops. Well, anhin na kita sa ikaduhang bahin sa ato ang pagtuon para na usab kini sa nagkinahanglan og kaluwasan, no? Ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa samahan gawas kumuagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon samahan ug dili usab kita makadiretso sa samahan kay kinahanglan nga muagi kita sa dalan nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas ug wala na ilain pa. Sa mga buhat 4:12 nagingon kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Si Hesukristo lamang ang nagpakamatay sa cross, busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayaran sa bahandi o bulawan.
Kini nagpasabot nga bisan kung ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao. Bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18 ngadto sa 19 nga nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang kawadan og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkabot sa Dios, pinagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini moy dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas, aron nga ang tao mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan sa balaod ug mga seremonya sa reliyon. Apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili makita ang tataw o klaro nga paagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus dito sa krus. Niini, nagtinguha ang tao sa pagbuhat og maayo aron maluwas. Nagsalig sa ilang kaugalingong paningkamot og kusog. Tungod niini, dili nila makita ang kasiguruhang dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Silang mutubag. Kung magbuhat og maayo, kini tungod kay ilang una-una mao man ang pagtuo nga ilang maayong buhat mao makaluwas kanila. Natapta ni Satanas ang ilang mga mata aron dili makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nagapaminaw nining programa karon. Sabta kini. Ang reliyon dili makaluwas. O ang pagpamimbro sa reliyon, dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas, mao si Jesus lamang. Si Jesus mingon sa 1:14, ako, mao ang dalan, ang kamatuoran, og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kon moagi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5a nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo, nga atong nabuhat kung dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episodo 8:9 usab nagingon, kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kung dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkareliyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Nganong ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas, tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sa malamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Makita nato kana sa Isaiah 64:6. Usa-usab kay ilado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21 at 23 nga nagingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo magkasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Ngano ka nga dili man makasulod sa gingharian sa langit nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo na nagpagula sa yawa pinagi siyang ngalan ug nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamaagi sa kaluwasan, dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao, kay ang kaluwasan dili buhat sa tao kundi dili buhat sa Dios. Unsa man diay ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diya sa 1:40 nga nagingon, kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini nga matagusa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa amahan aron ang tawo maluwas, ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo. Ikaupat nga punto, nagkinahanglan kita og maluluwas nga walay sala, ug kana mao lamang si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayaran ang tanan natong sala. Siya lamang ang atong maluluwas ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka maulaw
kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Pariseo nga nagpakaparong ingnon sa ilang kaugalingon pinagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon, giingnan man sila ni Jesus diya sa Mateo 23:27. Allowed kamo mga eskriba o mga Pariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon, nga sa gawas, managpakita sa katahom, apan sa sulod, kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay ug tanang kahugawan. Kini nagpasabot lamang nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao o dili makahatag nato sa kinabuhing dayon. Hinuon, kini nagdala ngadto sa kamatayong walay pagkatapusang pagkahimulag sa Dios dito sa linaw nga kalayo. Busa mga igsuon nga nagapaminaw nining programa karon. Higala sabta kini. Ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon ug ang pagpamimbro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato. Kundili ang bugtong buhat ni Kristo sa krus mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa, tuuhin na si Jesus nga imong manluluwas ug maluwas ka. Kaya ang buhat 16:31 nag-ingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Mga kaigsunan nga nagapaminaw karon, balikon ako pag-ingon. Dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamaayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasasala. Kaya ang Roma 8:8 nag-ingon, ang tao nga kinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayod makapahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto lamang, ang sulbad niini, ang bugtong Dios nung buhat lamang ang makaluwas sa tao. O kana, mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Kristo sa cross, siya nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24, siyan mao ang midala sa atong mga sala, diya sa iyang lawas ngadto sa kahoy, meaning sa cross. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong, pinagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Ug sa unang Pedro 1:18 ug 19 nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawadan og bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karniro, walay buling o mansa. Ang Tito 3:5 usab nagingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikuronahan og tunok, siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan ang atong tanang sala, gitungtong sa iyang abaga gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala, ug human niini siya mingon, natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30. Mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus, diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu. Tungod kay nahimo siyang sad-an, pila ka bilyon, trilyon o kwadrilyon kaha nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan, gitungtong sa iyang abaga ug gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sad-an ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu nga walay kalipay sa sala, mibiya kaniya. Niini nga panahon si Hesus misinggit ug mingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Gibiyaan si Jesus sa Diyos nga Amahan ug Diyos nga Espiritu, tungod kay nahimo siyang sad-an. Ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan na naa kaniya. Tungod dinhi si Jesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato, ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos o pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makauulaw kaayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana mo'y usa ka pagpasipala sa buhat ni Jesus, samara nga miingon siya nga dili paigo ang buhat ni Jesus sa cross. Apan si Jesus miingon natapos na, titilistay. Makita kana diya sa Juan 19:30. Buti pasabot na hingpit na ug wala na dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Jesus.
Ang tao igo na lang mutuo sa buhat ni Jesus aron siya maluwas. Busa si Jesus mingon diha sa Juan 11:25-26. Ako mao ang pagkabanhaw kang kinabuhi, ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi nga nagasalig kanako, dili na gayud mamatay. Mutuo ba kita niini? Ug kun mutuo kita nan maluwas kita, mabuhi kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 sab nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot, kundi dili aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36 nagingon ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa igala kung nasabtan nimo kini karon, ayaw na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinaagi lamang sa imong hunahuna kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon, kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon, apan sa tanang midawat kaniya sa tanang mituo siyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala, mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kini nga pagampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo, ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tawo nga imong mahimutan. Kini akong gipangayo, ginampo, pinagi lamang sa pangalan ni Jesucristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Tigala kung ikaw nagaampo nini karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodio 8:9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios, sumala sa Juan 1:12, ikaw ang anak kang Kristo ug si Kristo anana sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Bueno, aduna kami special nga awit alang kaninyo. Kinabuhi sa eternidad, pagkatahong pagkamanipayon, kay si Jesus na atong gihandom, tao pa na sa tanan niya panahon, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga gayon. Wala na'y luha ang mga mata, mga problema usap na pala na, ang kagulanan o kalisdanan, kining tanan ato mga biyaan. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga dayon. Ulong talipay kinabuhi ta, katagbawan mo sa ang punan, kaluwasan na gayong hingkit na, alang sa tanang mituo niya. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga gayon. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon,
mao katong awit nga naguluhan kinabuhi sa eternidad. Wala naman tay panahon, busa manamilit na kami kaninyo hangtod sa sunod higayon, sa samang oras, alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, adlawng Sabado, ug sa samang istasyon, People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM Radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, ug sa iyang kaabag, DJ Well. Ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo. Kininyong higala sa alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, Pastor Ruel Gallo. magaingon, ang Dios magauban kanatong tanan. God bless. Bye-bye. Bye-bye.